Kailangan na talagang ma-repaint tong sanipa niya mga boss. Nagtuklap na. Ano? Punta kami ngayon sa lawak. Yun yung sinek namin kapon mga boss. At yun yung gagawin namin ngayon. Sasidlinin namin mga boss. Tara. Papakita namin sa inyo kung paano namin siya ipiprepare and mare-repair mga bossing. Ito yung mga gagamitin namin dyan mga bossing. I-ready muna namin. Scaffolding ladder. Saka yung mga grinder. Ito na yung sanipa mga bossing. Yung i-repaint natin. Hindi pa siya ganong kinalawang kaya pwede pa siyang ma-repaint. Ang kagandaan naman dito sa sanipa nila mga boss. Hindi pa ganong kalala yung kalawang niya. And pwede pa siyang ma-repaint. Kapag kasi hinayaan nyo yung sanipa nyo na ganyan mga boss at kinain ng kalawang, ang mangyayari dyan kapag tumagal, mas malaki magagastos nyo. Kapag kasi nagbutas-butas na yung sanipa nyo mga boss, kailanganin ng palitan yan. Kaya habang kaya pa ng repaint mga bossing, mas maganda na ipa-repaint nyo na para hindi kayo mapagastos na mas malaki pagka nagbutas-butas na yan. Una namin gagawin dito mga boss, tatanggalin namin yung mga umangat ng pintura. Tutuklapin na namin yan mga boss gamit yung scraper. Pagkatapos niyan mga boss, isasanding na namin yan o liliyain na namin gamit yung grinder na may balong flap disc mga bossing. Medyo umiinit na. Kapag ganyan na kinakalawang na yun, dapat mapapinturan nyo na kaagad o kaya mapaparemuran nyo na agad. Huwag nyo na hintayin lumala mga boss. Pag lumala kasi yan, magbubutas yan, mas malaking gastos. Kinalawang na rin yung yero niya mga bossing. Dapat ito ma-primeran na and mapinturahan na. Kapag nandito kayo sa bubong mga boss, pinaka number 1 yung i-check ay yung extension ninyo. Titingnan nyo kung may sugat yung extension mga boss, kasi delikado yun, baka makuryente kayo. Ito na-check ko na to mga boss, na safety ko na tong extension na to bago ako pumunta dito sa taas. Ngayon mga boss, mag-a-apply na kami ng epoxy primer. Gray ang kulay nito mga bossing. And meron din tong hardener mga boss or catalyst. 3 part ng primer and 1 part ng kanyang catalyst mga boss. And pwede yung gamitan ito ng acrylic thinner or lacquer thinner mga boss. Ayan mga bossing, nakapag-primer na kami dito sa kabilang side. And doon naman kami ngayon sa kabilang side mga boss. Pagkatapos nyan mga bossing, magta-top coat na kami ng roof shield na Baguio Green mga boss. Pinaris na namin siya sa kulay ng roof and ng kanyang gutter. Sinuggest na rin namin sa aming client na pinturahan na itong roof niya and gutter niya. And pag-uusapan pa doon nila mga boss kung papapinturahan na. And ito na siya mga bossing pagkatapos naming ma-repaint. Ang maganda dito mga boss, branded lahat yung ginamit namin materials, kaya pang matagalan talaga yan. Hindi siya basta-basta magbabakbak o hindi kaagad mag-fade mga boss. Ilang taon din ulit ang abutin niyan mga bossing. And yun lang mga bossing, salamat sa panonood and sana nakapagbigay ito ng kahit kaunting idea sa mga nagbabalak mag-DIY. Salamat sa panonood mga boss, like and subscribe.